Tayo nagpapasalamat sa bagong umagang ito ng araw ng Martes. May mga nag-request po na ibalik yung online. Kaya patuloy po tayong magkakasama-sama 2 beses sa linggo, Martes at Huwebes, alas 9 ng umaga. So napaganda po ang ating mga tatalakayin. Ito patungkol sa kalakasan at kailangan po natin araw-araw. Amen? So ito po si Pastor Jimmy, Evangelista, mula po sa siyudad ng San Pablo City, Life in Christ. Good morning sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, dito sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, Life in Christ, at maging sa ibang bansa. Kung kayo po ay meron pong request na panalangin, kahit out of online na po tayo, meron po tayo mga prayer warrior na mananalangin. Sa umagang ito po'y 30 minuto lang araw-araw, tuwing Martes at Huwebes. Katulad po ng ating narinig, kailangan natin ang kagalingan. Ang ating bansang Pilipinas ay kailangan ang kagalingan. Amen? So samahan niyo po ako at patuloy tayo mananalangin sa oras na ito. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Maraming salamat dakilang Diyos sa umagang ito. Kami naniniwala sa 30 minuto na amin po pagbigay ng oras sa iyo. Hindi ito po sayang, bagkut ito ay makatatanggap kami ng mga bagong biyayang galing sa iyo. Ang iyong salita hindi bumabalik na walang kabuluhan at ikay na nakikinig sa aming mga panalangin. Kaya sa umagang ito, abutin mo ang sino mang nakikinig ngayon, anuman ang aming pangailangan, anuman po o Diyos ang mga hinaing na nais pong tugunin. Ama, dalangin ko sa pangalan ni Jesus, iaabot mo ito, maging ito'y kagalingan, maging ito'y kapayapaan, at maging ito ay proteksyon araw-araw. Ama, maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin. Itinataas namin sa iyo, Diyos, ang bawat aming pamilya. Lord God, ito may nasa Amerika, ito man, Panginoon, nasa Asia, ito may nasa Bermuda. Ama, maraming salamat sa iba't ibang lugar at panig ng daigdig, lalo-lalo na dito sa bansang Pilipinas, sa siyudad ng San Pablo City. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagkalinga. Balutan mo kami ng banal mong dugo. Sa araw-araw, O Diyos, lalo ngayon tumataas ang COVID. Lord God, I pray ang pagtaas ng iyong kalwalatian at ang pagbalot ng banal mong dugo. Maraming salamat dakilang Diyos at inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise God. Magandang umaga po sa inyo lahat. 30 minuto lang po ito kada Martes at Huwebes. Kamusta na po kayo? No? Ang lugar po ng Laguna ay ECQ. Bumalik na naman, wala pong mass gathering, but ako'y naniniwala. Ang kalakasan ng Diyos ay laging sa atin. Ang patuloy na kalakasan at patuloy na patnubay ng ating Panginoon ay laging nasa atin. Kaya huwag tayong manghinawang manalangin, huwag tayong manghinawang magtiwala sa Diyos sapagkat siya ang nagsabi, siya po ay tumutugon sa bawat panawagan ng bawat isa. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Diyos at huwag tayong manghihinawa. Kasi alam nyo, dyan lang ang ating masabi nating kayang gawin ng bawat isa. Ang manalangin araw-araw. Amen? Ang manalangin at magtiwala sa Diyos. Kaya tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, subaybayan nyo po at ito ay patuloy nating gagawin tuwing Martes at Huwebes, no? Huwag po kayo mahihiya na mag-send sa amin ng panalangin. Napakarami pong mga patotoo ang nangyayari. Kaya salamat, no? Okay, praise God. So, ang ating pong tema na pag-uusapan po ay nung panahon na Isaiah ay mayroong na malaking problema na nangyayari. Ito'y moralidad, ito'y spiritual. At ito po ang nais kong ibahagi sa inyo. At ito po'y kapupulutan natin ng lakas sa umagang ito. Kung kayo po'y may Bible sa tabi nyo o kaya cellphone, Android o anumang uri ng gadget nyo na mayroong Biblia, samahan niyo po ako sa Isaiah 40.
talatang 28 at hanggang 31. Ito po yung sinasabi ng Diyos, no, at ito po ay sisiris ko. Kaya ito po ay isang buwan ng Abril, Martes at Huwebes, alas 9 ng umaga. Ito lang po ang ating pag-uusapan na panunumbalik ng kalakasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Isaiah 40, verse 28, makinig po kayo. Do you not know, and have you are not heard, the Lord is the everlasting God. Sabihin natin, everlasting God. The creator of heaven and earth. Ang sabi dito, the creator of the end of the earth, He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Yan ay nangungusap ang Panginoon kay Propeta Isaiah. Inihahayag ng Diyos sa magitan ng salitang ito kay Propeta Isaiah na hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba naririnig, ang Diyos ay makapangyarihang Diyos, the creator of the end of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Alam nyo, nung narinig po ito ni Propeta Isaiah, bigla siya nagulantang na para man nawawala na siya ng pag-asa, bigla nangusap ang Panginoon. Ang sabing ganon, no? He is not grow tired. Ang Diyos ay hindi napapagod. Amen. At nanghihina. And His understanding no one can fathom. In verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. O kung saan man tayo nararoon, ito'y dinideklara ko sa iyo, God will give you strength to the weary and increases the power to the weak. Yan ang Diyos ni Isaiah. Yan ang Diyos ko at Diyos mo. Na i-increase, sabihin nga natin, increase, 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 increase. God will increase the power. Kaya ang sabi ng verse 30, even youth grow tired and weary. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on eagle like eagle. They will soar on wings like an eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Wow! Palapakan natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito sa mga talatang ito, mga kapatid, meron po akong tatalakayin. No, bibigyan ko lang po kayo ng introduction kasi 30 minuto lang tayo, magpipray din tayo. Ang sabi dito sa isang verse na ito ay ito, but those who hope in the Lord. Sa ibang translation, for those who wait in the Lord, siya na naghihintay sa Panginoon, ay bibigyan niya ng kalakasan. Renew their strength. Sabi nga natin, renew my strength. Alam nyo tayo napapagod na ngayon. Believe me, God will renew your strength from this very hour. Everybody can experience tired. Everybody can experience today na Lord, ano ba nangyayaring ito? Isang taon na nag-anibersaryo na ang COVID-19. Ngayon ay tumutulak na tayo na naman sa Abril. Susunod, May, June, mamaya Pasko na naman. Hindi natin alam at pawang tayo napapagod na. Everybody, kahit po mga lingkod ng Panginoon ay may kapaguran. Pero ito kapatid, kaibigan, may nangako ang Diyos sa atin. At ang pangako ng Panginoon ito, to those who wait on the Lord or hope in the Lord, ang sabi ng Bible, will renew their strength. Kaya kapatid, kaibigan, saan ka man naroon, God will renew your strength. But we need to wait upon the Lord. Kaya dito, in my introduction, some biblical example of waiting upon the Lord. Meron po mga example na nagkaroon ng grabing renewal of strength because all of them wait upon the Lord. Kaya hindi po kayang i-predict kung kailan nating
kung kailan tayo lalaya, kung kailan tayo magiging normal. Hindi natin kayang i-predict. Pero, ang sabi ng Bible, those who wait upon the Lord will renew their strength. So, dalawang bagay ang tatalakayin po natin sa mga talatang ito. At ito po ay hindi matatapos kaagad hanggang ngayon. Yung unang-una, yung waiting upon the Lord. And second one is, what kind of strength ang ibibigay ng Panginoon sa atin for those who wait on the Lord. At tayo po ay nakaranas maghintay. Kaya meron pong tinatawag na worth the wait or wait the work. Pagbalitan na natin. Worth the wait. Ang tagal-tagal mo nang hinihintay. Ang tagal-tagal mo na. Lord, kailan ba? Kailan ba? Pero kaibigan, kapatid, worth the wait. Habang ikay naghihintay, pinagaganda lang ng Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong mainip. No? Kasi pag tayo nainip, ay yan ang kalaban ng waiting. Naranasan nyo maghintay. Amen? Ako, naranasan ko maghintay. Marami. Sa bus, pag ikay paluwas noon, naghihintay ka, o kaya pag may kamiting kang tao. Pero makita natin ay napakahalaga maunawaan natin na bahagi ng buhay yan, lalo-lalo na sa ating kapanahunan. Kaya dito, bibigyan ko po kayo ng ilang biblical example, nung sila'y natutong maghintay, ay tinapatan naman ng Diyos ng napakagandang bagay ang kanilang paghihintay. Kaya ang pangarap mo, pangarap ko ay hindi mapuputol. Hindi po kayang putulin yon at hindi kayang ihinto ng kaaway anumang mga bagay na kayang gawin ng kaaway, ng Diyos. Hindi kayang ihinto. So, tandaan natin, hindi kayang ihinto. Kaya napakahalaga sa buhay natin na ito, maghintay tayo. Amen? Maghintay tayo. Kasi pag hinaghintay tayo, may the best na gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya inuulit ko, ang sabi ng Bible, He will give strength to the weary and increase the power of the weak. Wow! Ang sabi po ng verse 29, no? He gave strength to the weary and increase the power on the weak, of the weak. No? Increase. I-increase niya. Kaya habang tayo naghihintay, i-increase ang power, i-increase. Amen? Mag-i-increase yan. Hindi ka manlulumo, hindi ka manghihina. Bakit? You wait upon the Lord. Wow. So, dito makikita natin, part ng ating introduction, pag ang tao'y natutong maghintay, ano ang nangyayari? Bigyan ko ng example. Ang unang example na akin pong nakuha dito at aking ibibigay, kung paano naghintay si Abraham at si Sarah. For how many years? Hindi sila magkaanak, di ba? Nakuha niyo po ba ako? Pero anong sabi? Ang sabi ng Bible, pangako ng Diyos kay Abraham, you will be the father of many nations. No? Ang bilang na magiging lahim, kasing dami ng mga bituin, kasing dami ng buhangin, pero matandang-matanda na si Abraham. Matanda na. Pero bakit? Naghintay pa rin sila. Amen? And one day, eto na dumating ang promise ng God. May pangako ba ang Diyos sa'yo? May pangako ba ang Diyos sa'yo? Pero ito, maghintay ka lang. Amen? Pag may pangako, siguradong gagawin ng Diyos. Kasi ang Panginoong Jesucristo, kahit napako sa krus, hindi kasamang napako ang kanyang pangako. Promise is promise. God cannot lie. Kung ano sinabi niya, gagawin niya. Amen? Marami siya ipinangako during that time. At yun, kinausap ng Diyos si Abraham, Abraham, you will be the father of many nations. Sabi ni Abraham, yes, ay naghintay siya, I am now 60 years old, I am now 80 years old, I am now 90 years old. Wow! For how many years? Abraham waiting, and one day, may fulfillment ang promise. Yan yung mga example. Amen? Habang tayo naghihintay, ang Diyos ay sasagot sa iyo. Maghintay ka lang. Maybe not today, maybe not tomorrow, maybe not next year or this year. Wow, pero inihahanda pala ng Diyos sa iyo ay isang bagay na napakaganda. Hinog na hinog. Amen? Kasi alam niyo, ang prutas, pagka hinog sa pilit, maasim. Pag nagmamadali, nagkakamali. Yan.
Kaya ang prutas napakaganda kung ito'y hinog sa puno. Wow! No? Nakatikim na ba kayo ng prutas na hinog sa puno? So napakasarap, di ba? Ganon ang pangako ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na kung saan tayo ay marunong maghintay. Sabihin mo sa tabi mo, hintay-hintay lang. Ikalawa, sino example ko dito? Ito ay si Noah. Alam naman natin ilang taong ginawa yung arko at pinangakuan ng Diyos ng tinatawag na pagliligtas. Amen? Pinangakuan ng Diyos ng pagliligtas. So ano sabi ng Diyos kay Noah? Gumawa ka ng isang arko. No? At pagkatapos, ano ang pinagawa? So habang ginagawa, ilang taong ginawa yung arko, mga kapatid? Ilang taon? Isa halos 100 taon, di ba? O biro mo yun. Amen? Kaya makita natin, habang ginagawa ang arko, humahayo si Abraham. No, pero, makita natin, nabuo ang arko. Amen? Minsan, ganun eh, di ba? Meron tayong gustong buuin, may gusto tayong itayo. Pero makita mo, Lord, ang tagal-tagal naman. No. Pag dumating at ikay na marunong maghintay, ayon sa timing ng Panginoon, napakaganda ang magiging resulta ng iyong paghihintay. Amen? Amen po ba? So, wait lang. Wait lang na andyan ang kasagutan ng Panginoon. Amen? Kaya makita natin, after 100 years, handa na ang lahat. Napakatibay ng ginawang arko. Makita natin, nung bumaha no, sa tubig ang daigdig, napakinabangan at matibay na matibay ang arko. Alam nyo, sa paghihintay, huwag tayo mainip. Pinatitibay lang ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya tibay lang kailangan. Ikatlo na example na akin pong ibibigay sa inyo ay yung istorya naman ni Joseph. Kilala niyo po si Joseph? So, di ba, naghintay siya na nag-inip siya. No, yung parang-inip niya ay luluhod ang kanyang mga pamilya sa kanya. Yung uhay, lumuhod. Yung mga bituin at buwan ay lumuhod sa kanya. So, makikita natin doon na ang pangarap ay natupad. Ano ang nangyari doon? For the time to be fulfilled, no? Na for his time, the power of God. So, ano nangyari kay Joseph, no? Mula sa bilangguan, di ba nabilanggo si Joseph? Kasi talaga namang tinukso siya nung asawa ni Potiphar, hindi naman niya pinatulan, di ba? Hindi naman niya ginalaw, pero makikita natin na talagang nangyari pa rin from prison to palace. So, ang ibig sabihin, yung promotion. No, na-promote si Joseph mula sa bilangguan, mula sa ibang lugar. Kasi si Joseph nag-abroad yan eh. Dinala, yung nga lang, walang visa, walang passport. Ang naging visa passport ni Joseph, binili siya, ginawang alipin. Ibinenta kasi siya ng kanyang mga kapatid eh. So nung ibinenta siya, nag-abroad siya sa Ehipto. Hindi naman taga-Ehipto siya. Pero ano nangyari? Na-fulfill yung kanyang mga dream kung siya nag-abroad, nasa Ehipto. Kaya ikaw, tayong lahat, hindi mamangyari yung plano, pangarap sa iyong sariling bayan. Mangyayari yan. Kaya kung ikay nasa abroad, wag kang huminto. Ano mang pangarap mo, matutupad yan. Si Joseph, di ba? At hindi lang siya na-promote. Ano nangyari kay Joseph? Naging Prime Minister ng Egypt. The number 1 right hand of the king. Amen? Kaya ano nangyari? Nung nagkaroon ng taggutom, only the Egypt, through the wisdom ni Joseph, nag-survive ang buong Ehipto. So the power. So makikita natin, di ba? Naghintay lang. Kaya kung may pangarap ka, maghintay ka lang. Promotion comes from not the east or west. Promotion comes from the Lord. And I declare promotion for you. To you, to your family, to your family. Ang buhay mo'y aangat. Ang buhay mo'y pagpapalain ng Panginoon. Ang pamilya mo ay aangat ang pamumuhay ng Panginoon. Ang promotion. Maghintay ka lang. Pag ang Diyos ang nag-promote sa iyo, walang tao na makapag-demote sa iyo. Kaya makita mo si Joseph. Sa kanya paghihintay, makita natin nangyari kalooban. Amen? At ito, marami pa po akong example. Tutuloy ko sa Huwebes. At ang isa dito makita natin ay si Mary at si Martha.
So marami ito, pero puputulin ko dito, magpipray ako at magpipray kita. Si Mary at si Martha, ano nangyari doon? Di ba't may sakit si Lazaro? Pinuntahan niya si Jesus. Sabi ganun, yung best friend mo may sakit. So, akala ni Martha at saka ni Maria, pupunta ka agad ng Panginoon eh. Pero ilang araw, amen, naghintay. No, namatay nga. No, hindi ko alam kung ano sakit. Wala pa naman COVID nung araw. Pero to cut the story, namatay si Lazaro. Pero alam nyo sa Diyos, nung dumating yung tamang oras, naghintay, alam nyo, ay iba ang patotoo. Kung si Lazaro ay pinagaling ng Panginoon dahil may sakit, ang kwento ay masyadong mababaw. Pero nung si Lazaro ay namatay, binuhay, ay matindi ang patotoo. Amen? Kaya alam mo kapatid, delaying is not denial. Hindi porke nadidelay, hindi ka na maghihintay. May the best ang Diyos. Amen? Kaya malaman mo, hindi ka agad nagre-response ang Diyos. Para man, Lord, ang tagal-tagal naman. Hallelujah. Panginoon, alam nyo si Lazaro, no? Bagamat namatay, hindi naintay ang Panginoon. Pero, alam nyo, binuhay ng Panginoon. Kaya, huwag mong ituturing na patay ang iyong pangarap. Ano mang inaasahan mo kay Jesus, huwag mong ituring na patay na. Lord, wala na, give up na ako. No, 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 no. In His time, He makes all things beautiful in His time. Tayo manalangin sa oras na ito. Ama namin banal, sino man ngayon ang nakikinig sa aming 30 minuto na pagbubulay at pananalangin. Ngayon, Panginoon, sino ka man, itaas mo lamang iyong kamay. Ama, sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko, walang late sa iyo, walang delay sa iyo. Panginoon, at ngayong oras na ito, habang siya'y naghihintay, in your time, you make all things beautiful in your time. At ngayong oras na ito, kapatid, kaibigan, sambahin mo ang Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon, at patuloy mong tatanggapin dahil ikay marunong maghintay. For those who wait upon the Lord shall renew their strength. Ang sabi ng Bible. Kaya ang sabi dito, for those who wait in the Lord will renew your strength. They will soar wings like an eagle. Patuloy kang lilipad. No? Mas malawak ang mararating mo at ang bagyo ay kaya mong liparan katulad ng isang agila. They will run and not grow weary. You will run but do not grow weary, and you will walk but not pain. Amen? Ito'y sasayo at dinideklara ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Ano pangalan? Okay, Lord, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na nakakaran at nagiging positive sa COVID. Sino man siya, Panginoon, na ngayon ay nag-chat, Lord, in the name of Jesus, stretch your mighty hand. Right now. Kung sino man siya, Panginoon. Right now, si Maramis, Panginoon. Lord, right now, idantay mo yung mapagpalang kaman. Panginoon, generally, oh God, sino man nakakaranas, Lord, katulad ng aming pinag-aralan, He will give you strength to the weary and increases the power of the weak. Lord, right now, give strength to the weary. Increase the power of the weak. Increase the power. In the name of Jesus, oh God, sa lahat ng pamilya namin, Panginoon, Life in Christ, mga kaibigan namin, Panginoon, maging sa Bermuda, sa Amerika, sa California, sa New York, Lord God, sa Canada, sa Pilipinas, Panginoon, right now, over Asia, Australia, Lord God, ang aming mga kaibigan. Lord, right now, I declare to you today, God will give you strength and increase the power of the weak, the Lord God. Salamat dakilang Diyos, sa iselyo mo ito ng banal mong dugo, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you. We love you. 30 minutes lang po tayo. So, see you on Thursday, 9 o'clock in the morning. Amen and amen. God bless you. Amen.